faithful servant, Pastora Sonia Marcos. Praise the Lord, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manunod. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, maging sa buhay po ng bawat isa, sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, O God, ang karunungan na nagmumula sa iyo at lubusan po namin maunawaan ang iyong banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So, praise the Lord. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Jeremiah 17, verses 7 to 8. Yan po yung text po natin. It is found in Jeremiah 17, verses 7 to 8. So, ang sabi po dyan sa kanyang banal na salita in Jeremiah 17, verses 7 to 8, "But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Praise the Lord. So our topic this afternoon, it is about confidence in the Lord. Pag sinabi din po natin confidence in the Lord, ibig sabihin trust in the Lord. Yung pagkakaroon po natin ng tiwala sa Diyos na lumikha, sa Diyos na nagmamay-ari po ng ating buhay. Kaya sabi doon sa ating text kanina, "But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." So pinagpala. Kaya yung pagkakaroon po natin ng tiwala, ng confidence sa Panginoon, nagpapatunay lamang po na tayo na ay pinagpala. Kasi yan ang kanyang salita. At ang magiging kahalintulad, he will be like a tree planted by the water. So alam po natin na ang isang punong kahoy na nakatanim, na malapit sa batisan, ay talagang makikita natin na very healthy yung halaman na yan. Talagang yung kanyang mga dahon ay green na green. At makikita natin na talagang yung halaman na yan ay nag-grow. So sabi po rito, it does not fear when it comes. Its leaves are always green. Dumating man po ang bagyo sa buhay, ang mga testing, ang mga trials, hindi po siya natatakot. At sabi niya dyan, no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Bearing fruit, it means blessing and prosperity. So ang tanong, how to have that confidence in the Lord? So paano nga ba na magkakaroon po tayo ng confidence sa Panginoon? Number one is that having a clear understanding of faith. Yun ba magkaroon po tayo ng tamang pangunawa? Ano nga ba ang tinatawag na faith? Pananalig or pananampalataya? Sabi po doon sa Romans 10 verse 17, "Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ." So, ang ating pananampalataya ay lumalago sa pamamagitan ng pagkikinig sa salita ng Diyos. Katulad ngayon, tayo ay nakikinig sa kanyang salita. So, in the spiritual realm, may nangyayari po dahil yung pananampalataya natin ay lumalago. Kaya kanina, kung yung faith natin ay sabihin na natin 30% lamang, mamaya paglabas natin, naging 75% na. At least, lumago siya. At pasado pa dahil naging 75%. So, habang tayo po ay patuloy na nakikinig sa kanyang salita, makikita po natin na yung faith natin, pananampalataya ay lumalago. Because we need to have an ascending faith. Tatandaan mo yan, kapatid. Dapat yung faith po natin every day, every time in our life, lumalago, ascending pataas na pananampalataya.
Ephesians 2 verses 8 to 10. Sabi ulit. For it is by grace you have been saved through faith. Tayo po ay naligtas. Sabi diyan. Ano ba yung grace? Palagi kong sinasabi that grace means unmerited favor. Yan ang ibig sabihin ng grace. Unmerited favor. Walang limit yung favor na ibibigay ni Lord. So, it is by grace you have been saved through faith sa pamamagitan po ng pananampalataya. And this, not from yourselves, it is a gift of God. So, regalo ng Panginoon. And verse 9, sabi diyan, not by works so that no one can boast. Kaya hindi po tayo maliligtas maging sa ating sariling gawa na pansarili natin. Hindi po yun. Kaya sabi nga niya dyan sa verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Remember, you and me, we are called God's workmanship. So, dito makikita po natin that we need to have our faith increase. Ano ba yung ibig sabihin ng faith? Faith means to believe is to see. Sa mundo, to see is to believe. Pero sa atin, hindi pa man natin nakikita, but we already believe na mapapasa atin. So, do not doubt. No? Kasi ang buhay po natin sa mundong ito as a believer, we need to live by faith in every areas aspect of our life. Kaya ang doubt, tanggalin sa buhay. Kasi minsan, napakarami pong pumapasok sa isipan natin. Kahit na hindi pa nangyayari, minsan tapos na sa isipan. Di ba? Nangyari na. Ganyan kasi makapangyarihan yung isipan natin. So, why not, ang gawin natin pag medyo yung klase ng kaisipan natin ay nagne-negative na, nagdadaw na, sandali, no, kinakailangan i-apply talaga natin ang faith positive ikana. No? So, dito makikita po natin mga kapatid, na kung maiintindihan po natin ang ibig sabihin ng faith na ini-apply natin sa buhay natin, nagpapatunay lamang na we have confidence in the Lord. Okay? Number 2. Number 2 po natin is that integrity in our life. Integrity in our life. Bakit naging per life yun? Our life. Integrity in our life. So, sabi dyan sa integrity means the quality of being honest and having strong moral principles. Yun yung ibig sabihin ng integrity. Doing the right thing in a reliable way. Pag tayo po ay taong may integrity, ibig sabihin, if you are honest, people will trust you. Isn't it? Pag honest ka, makikita nila na talagang nandun, the way na ikaw ay magsalita, sinusunod mo, meron kang word of honor, ika nga. No? People will trust you. If you are honest, people will believe you. Sige nga, kung yung isang tao ba na sinungaling, maniniwala ka sa kanya. Yung isang beses na lamang, na nagsinungaling na siya, parang sa susunod, parang ang hirap paniwalaan kasi nung una ito nagsinungaling sa akin. So, nandun na, nawawalan na ng tiwala. That's why we need to have integrity, ika nga. We need to live an honest life. So, you should have word of honor, mga kapatid. Yun bang, kung ano yung sinasabi natin, dapat isinasagawa natin at nakikita na nangyayari sa buhay natin. Hindi lamang hanggang sa salita ka lang, pero hindi naman makita sa gawa. No? O di kaya, pag may sinasabi ka, hindi mo sinusunod. Kaya kayong mga mother, ingat po kayo. Kasi minsan magaling kayo mag-promise sa inyong mga anak. And of course, ang mga anak ninyo, they believe. Because you are their parents, their mother.
Kaya pag sinasabi mo sa anak mo, di ba anak, no, bibilhan kita ng ganito. Kinakailangan tuparin mo. Kasi kung hindi mo yan sinunod, next time, ang magiging mind na ng anak mo, si mama ko, wala yan, sinungaling. Sabi niya, meron pero wala naman. So, wag po kayong mangangako na hindi niyo kayang tuparin. Especially sa mga anak ninyo. Kasi nandun yung kaisipan ng bata. No? Nakatanim na sa kanyang isipan na mawawalan ba ng respeto or integrity, yung pagkakaroon mo ng integrity, nawawala ang integridad mo pag ganun po ang sitwasyon. Kaya tingnan po natin kung tayo ay mangangako o kinakailangan sundin. So sabi doon sa next verse, ayan, Ecclesiastes 5 verse 4. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Kaya ingat tayo baka meron tayong ipinapangako, especially sa Panginoon. Dahil ang Diyos po, hindi po siya nakakalimot sa ating mga pangako. Kahit na matagal ng panahon yan, darating at darating yung time na sabi ni Lord, may pangako ka sa akin. So ito na yung tamang pagkakataon para sundin mo ang ipinangako mo. Kaya tingnan po natin kung may mga promise tayo, may mga vow tayo sa Panginoon, we rather fulfill it. Kasi sabi diyan sa verse 5, it is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Kaya mas magandang huwag tayong mangako kung hindi naman natin kayang sundin. Ang pangako ng tao minsan napapako. Buti pa ang Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos ay talagang i-accomplish. Kaya tingnan natin mga kapatid, ano ba yung mga ipinangako natin? Ano ba yung mga promise natin? Ano kinakailangan sundin? Kung hindi mo kayang gawin, edi huwag kang mangako. Tayo na noon ang hilig-hilig, di ba? Ang pangako natin, pag tayo nangangako kay Lord noon, meron pang papeksma-peksma, di ba? Pa-cross-cross ka pa. Di ba ganon? Minsan, sa ating promise, nagpapanatang makabayan pa tayo. Which is, akala natin noon, parang okay lang. Pero pagdating pala sa salita ng Panginoon, ay may malaking impact pala. That even in the Word of God, sabi doon, huwag tayong mangangako kung hindi natin kayang sundin. Kaya ingat po tayo. Fulfill your promise. We cannot be confident before God if we know that a certain part of our life is a contradiction of all the rest of it. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, I have confidence in you, Lord. Pero makikita naman yung buhay, iba, contradict sa nakikita sa buhay natin. Kaya sabi po doon sa 1 John chapter 2, verses 9 to 11, anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness. Yan. Na sinasabi natin na naniniwala tayo na tayo ay nasa liwanag, pero galit naman tayo. So, ibig sabihin, pag galit ka sa kapwa mo, you are still living in the dark. Next verse. Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. Kaya nga palagi natin sinasabi that love is very powerful. Na ang buhay po nating mga Kristiyano ay kinakailangan pong mapuno ng pagmamahal ang puso natin. And then the next verse, sabi niya, verse 11, but whoever hates his brother is in the darkness and walks around in the darkness. Kaya kung
galit tayo sa kapwa natin, hindi natin sila mapatawad, you are still in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. Kaya kung gusto natin talagang mananatili tayo sa liwanag, ang buhay natin ay mananatili sa liwanag, what we need to do, dapat wala kang kagalit sa mundo. Kasi sabi dyan, ang galit daw, no, ay still nasa kadiliman. Kaya kung galit ka sa kapwa mo, nakikipag-away ka sa kapwa mo, ibig sabihin, you are still living in the dark world. So, ang pamantayan po natin ay ang salita ng Panginoon, dahil ito po ang sabi sa kanyang salita. Verses 15 to 16. Jump to verses 15 to 16. Do not love the world or anything in the world. So, wag daw po nating mahalin ang mundong ito. Sa ngayon, we are staying in this world. Kasi kung lalayas tayo sa mundong ito, saan tayo pupunta? Saang planeta kaya? Maraming planeta. Pero planet Earth lamang po ang merong living things, ika nga, na pwedeng mabuhay. So, sabi po rito, do not love the world. Huwag natin mahalin ang mundong ito, although we are still in this world. Or anything in the world. Ano ba kasi ang naririto sa mundo? Yung mga bagay-bagay that it will give pleasures na hindi naman po nakakalugod sa mata ng Panginoon, alam na natin kung ano dapat gawin. No. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Next verse. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. So believers must come out of the world. Pag sinabing believers must come out of the world, ibig sabihin mga kapatid, huwag na po tayo makisali, makisawsaw, makipag-partner sa mga makamundong ginagawa sa mundong ito. Dahil kung tayo po ay makikiayon sa kanila, makikisali, makikipag-compromise, baka mawala po tayo sa presensya ng Panginoon. So, not to be conformed to the world. Huwag na tayong sumunod sa uso. Maraming uso sa mundo. Pero titingnan po ninyo kung anong uso yung sinusunod ninyo. Dahil napakarami na po pusong nangyayari. So, what we need to do is to overcome the world, mga kapatid. Loving the world defiles our fellowship with God and leads to spiritual destruction. Kaya kung ang ginagawa po natin ay minamahal pa po natin ang mundong ito, ang nangyayari mga kapatid, it will lead us into spiritual destruction. At tatandaan natin, although we are still in this world, pero ibang-iba na po tayo sa mundong ito. To love the world means to be in intimate fellowship with and devoted to its values, interests, ways, and pleasures, or enjoying what is offensive and opposed to God. Yan po yung ibig sabihin ng loving the world. Yun bang ang ginagawa mo ay nandun ka pa rin na you are still fellowship in the world. Kung ano yung ginagawa sa mundo na hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon, nandun ka pa rin. Although, okay lang naman that we go with them to evangelize or to share the Word of God, pero yung makigawa ng mga ginagawa nila na hindi na po tama sa mata ng Panginoon ay hindi na po bagay sa atin. Kaya nga tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon upang sa ganoon ay mayroon tayong pamantayan kung ano nga ba yung nais ni Lord sa buhay natin. Kaya ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, hindi lamang po tayo tagapakinig, but of course, tagagawa ng kanyang banal na salita. So, sabi diyan kanina, for everything in the world, the cravings of sinful man. Cravings of sinful man. Anong ibig sabihin nito? It means impure desires and running after sinful pleasures
and sensual gratification. Ito po yung ibig sabihin ng cravings of sinful man. Still pa rin na gusto nating gawin yung tawag ng laman na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya, ingat po tayo. And then sabi diyan, the lust of his eyes. Kaya be careful to little eyes. Maraming nakikita ang ating mga mata. Did you remember the story of King David? Nang dahil sa meron siyang nakitang magandang babaeng naliligo, yun na ang naging dahilan kung bakit siya ay nagkasala sa Panginoon, naging adulterer, and at the same time, naging murderer. Pero si King David, in spite of that na nagkasala siya, God is able to forgive him. Remember this, God is able to forgive whatever sins that we commit unto Him. But, meron siyang but. We need to suffer the consequences of our sin. Yun yung mahirap doon. God is able to forgive. Pwedeng patawarin ng Panginoon. Pero yung consequences, yun yung hindi natin maliligtasan. Katulad ni King David. God forgive him. Ang evaluation pa nga ng Lord kay David. He is a man after God's own heart. Ang ganda pa ng kanyang evaluation. Pero, yung consequences of his sin, talagang nangyari sa buhay niya. So, sa kanyang family, di ba, hindi na naging unity yung pamilya niya. Nagkaroon na ng away-awayan in the family. Makikita po natin because nasira. That's the consequences of the sin of David. So, maging sa buhay natin, God is able to forgive us because as we confess, He is just and faithful to forgive us. Ano mang klaseng kasalanan, God is able to forgive. But remember, we need to suffer the consequences of our sins. So maaari siguro noong hindi ka pa naniniwala kay Lord, pasaway ka, grabe yung mga pinaggagawa mo. Pero nung nakakilala ka na kay Lord, nabago lahat. And then still pa rin na sinasabi mo, sumusunod naman ako kay Lord, nagiging obedience ako, pero bakit kaya ganito pa rin ang buhay ko? O sandali, hintay-hintay ka lang. Baka naman kasi naging pasaway ka noon, may mga bagay-bagay kang nagagawa na hindi nakakalugod kay Lord, so maaaring you are suffering the consequences of your sins. Pero hintay ka lang. After that, di ba ang itinanim mo na, mula nung ikaw ay naging mananampalataya, totally na naging devoted kay Lord, ay talagang maayos na. No? Maayos na yung ginagawa mo, mga bagay-bagay na nakakalugod ang Panginoon. So after that, darating na ang pagpapalang umaapaw sa buhay mo. No? Time of breakthrough, ika nga. No? Na, kaya mas maganda mga kapatid, what we need to do is that every day in our life, piliin pa rin natin na ang kapanalig natin ay ang Panginoon. Sa lahat ng aspetos ng buhay natin, sa Kanya pa rin tayong mananalig, magtitiwala. At hindi po yan masasayang. Diba? Ang kasabihan natin, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Kaya kung palaging magaganda, mabubuti yung ating itinatanim, no, aani tayo. Darating at darating ang time ng iyong anihan. Kaya, andyan na ang breakthrough. At pag na-breakthrough, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. No? Lalo na at talagang marami kang ginawa na talagang sumunod ka sa Panginoon. Kaya ganyan lang po mga kapatid, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. So lust of his eyes, it refers to coveting or lusting after things that are attractive to the eye but forbidden by God. Kaya sabi ko, be careful to little eyes. Yung ating cellphone, pag hindi po tayo naging, no, hindi ka naging maingat,
Baka meron kang makitang iba. Be careful to little eyes. Little eyes. Para hindi po tayo magkasala sa Panginoon. The boasting of what he has and does, it means the spirit of arrogance and self-sufficient. Independence that does not recognize God as Lord or His Word as final authority. Yung taong arrogante. Believer must not have close fellowship with those who participate in the world evil system. Pag alam na po natin na sila ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, huwag na tayong makigawa sa kanila. Because it will lead us into destruction or separation from God. Kaya as a believers, remember, we are no longer, mga kapatid, although we are still in this world, sabi ko nga, pero hindi na po natin dapat gawin ang mga makamundong ginagawa sa mundo ito. Dahil naiiba na po tayo. There should be a distinction between the believers and the unbelievers. Dapat may pagkakaiba ang mga taong nakakapakinig ng salita ng Diyos compared to those na walang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Now that we come to hear the Word of God, what we need to do is to apply it in our life. Okay, number 3 natin. Number 3 po natin is that I need to have discipline. Kailangan natin ang disiplina. Kasi kung walang disiplina, paano mo mapapatunayan na meron kang confidence sa Panginoon? Wala kang disiplina. Parang contrary yata yung mga kapatid. So we need to have discipline. 2 Timothy 1 verse 7. Nang sabi doon sa 2 Timothy 1 verse 7, For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagiging mahiyain or siya'y manguntangan. Sino po sa atin dito yung mahiyain? Yun ba? Kahit na nandyan na nahihiya ako, ikaw na. Remember na tayong mga tinawag ni Lord na nawawala yung pagiging pagkamahiyain natin. Nagkakaroon tayo ng courage. No? Nagkakaroon tayo ng boldness. Dahil tunay po that God give us the spirit of courage, not timidity. But a spirit of power, a spirit of may kapangyarihan. Remember that you and me, we have power. Sa mundong ito, nag-aagawan sila ng power and authority. Kung sana sila ay makikinig, no? At pwede natin sabihin, kung gusto mo ng power and authority, you go back to the Word of God at manalig sa Panginoon. Because our God, our Lord Jesus Christ, He give power and authority. Isn't it? Ano yung mga power and authority natin? Pwede tayong magpalayas ng demonyo by using the name of Jesus Christ. We can lay our hands on sick people and they will be healed. Kaya kung mayroon tayong nararamdaman, sige, lay hands lang natin. And God is able to heal us. So hindi lamang po yan. Makikita po natin na talagang ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Siguro kung wala si Lord, baka hindi tayo nakatagal sa Hong Kong. Minsan ako iniisip ko, kung hindi siguro ako nakakilala kay Lord, baka matagal na akong wala sa Hong Kong. But because we have the Word of God, yun yung pinanghahawakan natin, ang salita ng Panginoon. Yun ba, the whole week, talagang busy ka sa bahay ni Amo, o di kaya kung anong pinagsasabi ni Amo, nasaktan ka, nag-i-emosyon ka doon. Pero after you go to the house of the Lord, parang nabura na naman,
nagkakaroon na naman ng kalakasan. So, ayan, kaya na namang harapin ang bukas. And then pag medyo malapit na naman ang Deo, ay salamat Lord at holiday ko na bukas. And then, nakatagal ka. Isang day. Maraming mga testimony in our church na 1 buwan, 2 buwan, gusto na nilang umalis dahil hindi na kaya. Pero as the days pass by, nasasanay. Kaya minsan sanayan lang yan. Yes, sanayan lang yan. Kung ma-terminate, di maghanap. Kasi kung open ang Hong Kong, mananatiling open yan. Pero kung close na, wala kang magagawa dahil closed door na. And remember, pag merong nagsara, merong magbubukas. Amen. Ganyan ang Panginoon as we trust on Him. Kaya nga manalig tayo sa Kanya. Have confidence in the Lord. Dahil alam ni Lord ang mas nakakabuti po sa mundo. Even yung sitwasyon na sinasabi natin, bakit kaya na-terminate ako? God has a reason and purpose. Para siguro kay Lord, mas maganda na lang na ma-terminate ka kaysa nag-i-stay ka dyan. Dahil pag nag-i-stay ka dyan, lalo ka lang magkakasala sa akin dahil kakukumplain mo at kamamagmag mo. So, kaya nga, even in the Word of God, no? Do not complain and arguing. Ano ang sabi doon sa, I think, Philippians 2 verse 14 ba? Sige nga. Philippians, isisingit natin. Para Philippians 2 verse 14. Philippians 2 verse 14. Okay, tama. Yan. Tingnan ninyo. Do everything without complaining or arguing. Mula pa noon, itong verse na ito, nakalagay ito doon sa room ko, hindi yan nawawala kahit na-memorize ko na ang word na ito. To remind me, kasi kung mag-umpisa kang mag-complain, mag-argue, sandali, Lord forgive. Kahit na-memorize mo na ito, kapatid, mas magandang nakikita mo. No? Nakasulat doon. Do everything without complaining or arguing. Verse 15, this is the reason. Bakit sinasabihan tayo na sa paggawa po natin ng mga bagay-bagay without complaining or arguing? Because, in verse 15, tingnan po ninyo, so that you may become blameless and pure. If you want to become blameless and pure, children of God, without fault and a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Ito po dapat yung gagawin natin. Magiging katulad tayo ng mga bituin na nagniningning sa mundong ito. Kaya, yung complaining and arguing, there is a connection. Konektado siya. No? Kaya sabi niyan, para tayo ay maging blameless and pure. Maging karapat-dapat sa mata ng Panginoon. Kasi minsan hanggang doon lang tayo sa verse 14. Hindi ninyo binabasa ang verse 15. Karugtong niya ang verse 15. Kaya sinasabihan ko tayo doon. Yan bang pag medyo galit ka na, pagod ka na, kasi pag pagod na tayo, galit na tayo, nagagalit tayo sa liit. Pag nai-stress na tayo, ayan, medyo nag-iiba na yung emosyon natin. Pag hindi natin na-control, ay may complain, may arguing. Pero sabi sa kanyang salita, mga kapatid, do everything. So, maging sa bahay ni Amo, ang gandang i-apply ito. Do everything. Para kung si Amo, do this, do that, do this, do that. Hindi ka pa tapos sa isa, sinasabi na naman niya yung isa. No.
talagang nakakaasar. Pero, ang kagandahan, pag merong salita ng Panginoon, it's time na ini-apply natin ang salita ng Panginoon. Amen. Mapalad ka nga kapatid, dahil literal na ini-apply mo ang salita ng Panginoon. No? That's why, no? The Word of God is so important. Kayong mga baguhan, no? Baka mamaya, no, sa paglipas ng panahon, nakadikada na rin kayo. Kami na parang kailan lang. No? Parang kailan lang na dumating ng Hong Kong. Pero tingnan po ninyo, hindi namin namamalayan yung paglipas ng panahon. So maaaring meron sa inyong hindi pa isinilang nung ako'y pumunta ng Hong Kong. I came in Hong Kong in 1992. Sino sa inyo ang hindi pa isinilang noong 1992? Especially itong ako, tingnan mo yun. Hindi pa kayo isinilang sa mundo, dinala na kami dito. So, parang ang bilis ng panahon na hindi namamalayan. Hindi namamalayan yung paglipas ng panahon. So, ganun din. Akala ninyo isang kontrata lang. Mamaya pala, 5 kontrata, nandyan pa rin. Kasi pag once kasi na na-enjoy na po natin yung pagtira dito, lalo na at isinali natin ang Panginoon sa buhay natin, parang hindi na natin napapansin yung paglipas ng panahon. No? Pag umuwi ka nga, no? Isang buwan lang, gustong-gusto mo nang bumalik. Bakit? Wala ka na kasing budget. Di ba? Inipon-ipon mo sa loob ng 2 taon. Pag bakasyon mo, 2 weeks lang, 3 weeks na rin. Umpisa ka ulit. Di ba? Pero, dahil sa ganun yung mindset, parang ang bilis. Yung bang kararating mo lang, iniisip mo na naman yung pag-uwi mo sa susunod na 2 taon. Di ba ganun ang buhay OFW? But praise God. Ang kagandahan nga lamang po mga kapatid, ay meron tayong Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi ko, kung hindi ko siguro nakilala si Lord, matagal na akong wala dito. But because of God. Kaya ganun din, kayong mga baguhan, you will enjoy it. Pag isinali po natin totally, completely ang Panginoon sa buhay natin. Napag-araw ng day off, dumarating ka sa kanyang presensya, napapalakas. Nagkakaroon na naman ng bagong kalakasan. Hanggang sa hindi mo namamalayan. Kahit na sinasabi mo yung amo mo ay super, huwag kasi ninyong tatawaging bruha ang mga amo ninyo. Angel. Angel is good. Pag kuripot, ay si amo ko, very generous. Baliktarin mo. Did you know that there is power in that? Amen. May kapangyarihan po. Kaya wag po tayong mag-negative. Kung maaaring pagdating mo mamaya, nandyan si amo mo at magagalit sa'yo, okay lang. Kaya mga kapatid, ayan, i-apply po natin. Kasi ito pong verse na ito ay very effective sa bawat isa sa atin. Do everything without complaining or arguing. Okay. Number 4 natin. Number 4 is that our need to have spiritual goals. Dapat meron tayong spiritual goal. Ano ba yung goal natin? Sabi diyan sa Philippians 3:10. In Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. So, maging katulad po sana ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Babalik tayo sa Kanya. Kasi alam natin na kung totally na ipagkakatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, hahawakan niya ang buhay natin, siya yung magiging driver ng buhay natin, everything will become smooth. Kahit na may mga testing, may mga trials na nangyayari sa buhay natin.
So, sana magkaroon po tayo ng spiritual goals na talagang ang buhay natin ay para sa Panginoon. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, application lamang po sa salita ng Panginoon na kung tunay at ini-apply natin ang bawat salita na ating napapakinggan, I believe na yung magiging buhay po natin, para bang ikaw ay dumadaan sa highway na hindi mo alam kung may katapusan ba o wala, and then maaaring madapa ka, matapilok ka, or maaaring mahulog ka, kasi hindi mo na malayan pala may butas. Pero ang kagandahan po, rise up. Amen. Rise up, yun ang gagawin natin, and continue to go on until we will finish the race. Remember that as a believer, we are running a race in this world. Pero ang aim natin, ang purpose natin is to finish the race. Because at the end of that race, there is rewards awaiting for you and for me. Number 5 po natin. Number 5 is that fix our eyes on Jesus. Pag naka-fix ang iyong pananampalataya sa Panginoon, nagpapatunay lamang na talagang andun yung confidence mo sa Kanya na meron siyang gagawin sa buhay mo. Hebrews 12 verse 2. Sabi ko dyan sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil kung nakafocus po tayo sa ating Panginoong Jesus, anuman ang nangyayari po sa ating kapaligiran, anuman ang nakikita mo sa iyong katabi, sa iyong kapatid, no, wala na. Yung bang, it will not affect you. Amen. That's why we need to fix our eyes on Jesus. Kasi kung titingnan po natin yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, sa mga taong nakakahalubilo natin, nakaka-stress sila isang iba. Mai-stress lamang po tayo. But because nandyan ka, that you fix your eyes on the Lord Jesus Christ, kaya kahit anong ginagawa nila, kahit anong nangyayari, it will not affect you. Still pa rin na, Lord, bahala ka na sa kanila, Panginoon. But still pa rin na ikaw ay talaga maayos pa rin ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi kung paa-affect po tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, tayo yung lugi. Kasi pag mapapa-apekto ka, anong mangyayari sa'yo? Mai-stress ka. Hindi lang mai-stress, kundi kung ano-ano na yung iisipin mo, maghihina ka, madi-discourage ka, lalo na pag nakikita mo yung isang kapatid na parang ang tingin mo talagang very mature sa kanyang faith, ina-idol mo pa nga eh. Pero nung dumating yung time na lumabas yung kanyang kahinaan, wala na kasi nakafocus ka. Kaya yun po yung napakahirap. Kaya ang idol natin ay walang iba kundi ang Panginoon. So let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Siya po yung may akda ng buhay natin, and all of us, alam ng Panginoon ang simula natin at alam niya ang ending natin. So, He is the perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Siya po ay Diyos na buhay, and right now, seated at the right hand of the Father God, interceding for you and for me. Kaya meron po tayong aasahan, mga kapatid, sa mundong ito.
Kaya wag nating sasabihin ako, kawawa naman ang buhay ko. Hindi po kawawa ang buhay mo kung may Kristo na naghahari sa iyong buhay, kapatid. Kahit na saan ka man mapadpad, ibalik man tayo sa Pilipinas, no? Still pa rin that we will enjoy our life. Kasi mostly sabi nila, if you go back to the Philippines, you will go back to earth. Ako, hindi ko aaminin yun, that I will go back to earth. No. Because in Hong Kong, I'm still in the earth. Earth pa rin ang Pilipinas. No? Hindi, sabi kasi nila, pag pumunta sa yes, there is adjustment. Kaya kinakailangan mag-adjust. Pero ang na kay Kristo, saang lugar man pumunta, she will enjoy her life. Amen. I believe in that because that is the word of God. Na kahit saan man tayo pumunta, God is able to provide our needs. God is able to bless us. Sabi rin niya sa kanyang salita, I will bless you when you go in and when you go out. So, ibig sabihin, kahit na saan tayo dalhin ng Panginoon, ang pagpapala ay dala-dala natin. Yun yung i-claim natin. Lord, kahit na saan mo ako dalhin, ang pagpapala, Panginoon, ay dala-dala ko. Dahil ikaw ang aking Panginoon. Kaya wala po tayong dapat pangamba at katakutan while we are living in this world. Kaya yan yung kagandahan ng may Kristo sa buhay. Kasi merong nagbibigay po sa atin ng kalakasan. At ang pang-anim, the last one, is that develop confidence daily. Develop confidence daily. Sa pang-araw-araw po na buhay na ibinigay ng Panginoon, we also need to have self-confidence. Of course, nagtitiwala tayo sa Diyos, pero pagkatiwalaan din naman natin minsan ang sarili. Kasi kung wala kang self-confidence, wala rin. So, ang nais ng Panginoon, maging balanse lamang po tayo. Kasi ang tao walang self-confidence, hindi siya makakilos. Kinakailangan lahat ay may nagdilikta sa kanya. Which is, sa bahay ni Amo, no, talagang nai-a-apply. No, kung anong sabihin ni Amo, kinakailangang sundin. Pero si Amo, no, sinusunod natin because of our work. Trabaho lang. Pero hindi naman pakikialaman ni Amo ang sariling buhay natin. Sabihin, pag-araw ng day off, hindi naman sasabihin ng Amo, huwag kang pumunta sa church. Di ba hindi naman sinasabi ng Amo yun? Pero of course, sa bahay niya, ay talagang huwag kang basta-basta kikilos. You need to wait for His instruction. Following His instruction. Pagsunod sa utos, dahil siya ang amo. So what we are talking is that develop confidence daily. Yun bang at least sa sarili mo, confident ka na ang ginagawa mo ay tama, na ang ginagawa mo ay naaayon sa pamantayan ng Panginoon. Kasi nga, partner mo ang Diyos. In Galatians 6 verses 7 to 10. Sabi ko dyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang itinanim, siyang aanipin. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng chismis, aani ka rin ng chismis. Verse 8. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Pag nagtanim ng kabutihan, aani ng kabutihan. Pag nagtanim ng kasamaan, aani ka rin ng kasamaan. Verse 9. Let us not become weary in doing good. So sa paggawa po ng kabutihan, ito po ang dapat sa atin. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not
give up. So sabihin mo dyan sa katabi mo, do not give up. Keep up. Do not give up. Gawin niyo pa. Just keep on. Remember, no, pagdating ng umaga, no, nandyan pa rin po ang araw na sisikat. Hindi po sa lahat ng panahon ay umuulan. Mas marami pa po ang tag-init na nandyan ang araw kaysa sa umuulan. Eh kung titingnan mo ang buhay mo kapatid, bilangin mo kung nakailang problema ka na at bilangin mo kung ilang pagpapala ang ibinigay ni Lord sa iyo. Amen. Ang daming blessing. Eh samantalang yung problema mo, baka sila kayo ang problema mo noong 10 years ago, hanggang ngayon siya pa rin. Pero ang blessings, marami ka nang natanggap na blessings. Yung paggising lamang po sa umaga, bagong hininga, bagong pag-asa. Nasilayan pa natin ang kagandahan ng mundo, nakakapiling, nakakausap natin ang ating mga mahal sa buhay. Pagpapala po yan. Hindi lamang po sa material things, no? Nakikita ang pagpapala. Yung kagalakan, yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, lahat po yan ay pagpapala na mula sa Kanya. So let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So do not give up. And verse 10, sabi ulit, meron pa? May verse 10 pa ba? Therefore, conclusion na talaga. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kaya tumulong tayo sa ating kapwa, gumawa tayo ng kabutihan, especially sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, patuloy po na magkaroon po tayo ng confidence sa Panginoon. So, how to have that confidence in the Lord? Sabi natin kanina, having a clear understanding of faith. Dapat nauunawaan po natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pananampalataya. Number 2, integrity in our life. No, dapat may integridad. No, maging honest po tayo. Pamuhay po tayo ng may honesty sa mundong ito. Number 3, sabi natin, our need to have discipline. Magkaroon po tayo ng disiplina. Sa lahat po ng areas ng buhay natin, we need discipline. Discipline ang kailangan. Number 4, sabi natin, our needs to have spiritual goal. Ang goal natin, of course, makapiling ang Panginoon. Number 5, fix our eyes on Jesus. Na nandun po na palaging nakafocus tayo sa Panginoon, and lastly, develop confidence daily. At bumalik po tayo dun sa ating text as our conclusion also in Jeremiah 17 verses 7 to 8. Ang sabi niya, but blessed is the man who trusts in the Lord. Pinagpala ang taong nagtitiwala sa Diyos, whose confidence is in Him. Na nandun na talagang buong buo na ibinibigay niya, ipinagkakatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon. At ang magiging katulad niya, verse 8, tingnan po ninyo yung magiging result. Pag nandun po palagi na confidence tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ang maging katulad po natin, He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when it comes. Ano man ang dumating sa kanyang buhay, dumating man ang bagyo, testing, trials, hindi siya natatakot. It does not fear when it comes. Its leaves are always green. Andyan, mga kapatid, ang pagpapala na makikita mo, tatanggapin mo. It has no worries in a year of drought. Kahit na sinasabing taggutom, pero hindi ka nangangamba. And never fails to bear fruit. Namumunga pa rin. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon,
ang buhay po natin ay still na magiging pagpapala sa mundo ito. Amen? Panginoon, salamat o God sa iyong salita na tunay nga po pinaalalahanan mo po kami, Lord, that we need to have total confidence in you, Lord Jesus. Dahil tunay po na ikaw lamang ang nararapat po naming pagkatiwalaan, dahil ikaw ang nagmamay-ari ng aming buhay. Hawak mo po ang buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, patuloy na tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, na kami po ay makapamuhay sa mundong ito nang naaayon sa iyong pamantayan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan na aming pinaglilingkuran. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak. Salamat, Lord, at binabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.